time. Sabi mo nga sa katabi mo, God is always on time. Sa panahon ng moderno, ng mga teknolohiyang meron tayo, sa panahon ng iPad, ng iPhone na puro I at puro self, sa panahon ng modern technology and digital society, parang tinatanggal ng modernong teknolohiya yung salitang mag-antay sa ating vocabulary. Sapagkat parang lahat na lang pwede nating madaliin lalo kapag may pera ka. Napansin nyo ba minsan yung pagdami ng pera mo, tinatanggal yung patience sa puso mo? Kasi kapag may pera ka, kaya mong i-accelerate ang lahat ng bagay. Kaya minsan, kahit Kristiyano na tayo na dapat marunong tayong mag-antay at magtiwala sa Panginoon, parang tinatanggal nung ating pera, ng ating achievement, nung ating experiences, yung salitang mag-antay sa ating vocabulary. Hindi naman ako hypocrite. Ako mismo na nagsasalita sa harapan po ninyo, hindi rin po ganun ka-patient katulad ng inaasahan ninyo. Lahat po tayo mga kapatid, we don't want to wait. We hate to wait. Kapag natatraffic tayo, kapag pumipila tayo sa cashier sa grocery, kapag tayo ay pumipila sa doctor's appointment, marami sa atin, yung katabi mo pangiti-ngiti lang, pero sinasabi niya sa kanyang isipan, nagtitiwala naman ako sa Diyos, pero ayoko lang talagang mag-antay. Gusto kasi natin yung easy-baked answered prayer, na kapag nanalangin tayo, gusto kagad natin may sagot ang ating Panginoon. And knowing who you are, and I'm sure, knowing your neighbor, o kilala mo ang iyong katabi, alam mo na impatient siya sa maraming bagay. Hirap siyang mag-antay. Kaya nga kahit illegal pa, may jowa siya. Joke lang. Kasi marami sa atin na nagtatanong, kailangan ko ba talagang mag-antay pa ng tamang panahon para sa isang relationship? Kailangan ko ba talaga mag-antay ng right time para marinig ang Panginoon? Because I want to speed things up. I want to make my life faster and easier. Pero maraming salamat sa Panginoon na kahit na hindi tayo marunong magantay, sa pamamagitan ng sovereignty ng ating Panginoon, tinuturuan niya tayo through our circumstances to trust in God and to trust in His timing. Sige, huwag niyo akong pansinin, okay lang sa akin. Pero naniniwala ko, yung katabi mo, kailangang matutong mag-antay. Kasi maraming mga parte ng buhay niya ang minabadali niya. Kala niya ang relationship parang pansit canton na instant. Kala niya ang relationship parang instant coffee. But let me tell you this mga kapatid, ang Diyos may itinuturo sa atin every time na inaalaw niya na mag-antay tayo sa mga blessing na ating ipinapanalangin. In fact, walking with God and walking with the Lord demands that we learn how to wait. Because the Bible is very clear to us in Ecclesiastes chapter 3 that there is always an appointed time for everything on earth. Pag sinabi mong appointed time, hindi ito oras na pinili mo. Ito yung oras na pinili ng Diyos. There is an appointed time, hindi mo pinili, pero pinili ng Diyos, kasi may bagay siyang nakikita na hindi mo nakikita, may bagay na alam ang Diyos na hindi mo alam. Ang ganda ng storya natin, mga kapatid, sa binasa nating text, kung saan ang sabi ng scripture, may isang lalaki na bulag. In fact, many scholars are saying, he was blind since birth. Na sabi ng verse 22, nung ang ating Panginoong Jesus ay pumunta sa Bethsaida, may mga tao na nagdala ng bulag na lalaki, watch this, and he begged Jesus to touch him. Everybody say beggar. He was begging for healing. He was not begging for money. At marami sa atin, pastor, hindi ako makarelate kasi hindi naman po ako pulube. I'm not begging for money. And yes, maaring milyon-milyon ang laman ng bank account mo. But at some point, many of us are begging for something to the Lord. Kapag depressed ka, you are begging for peace. Kapag may sakit ka, you are begging for healing. And this guy who has been blind since birth is actually begging not just for restoration, but a miracle from the Lord. He was waiting, he was longing, and he was hoping for a miracle. Nasasaktan siya, may sakit siya, but yung kanyang hope nung makita niya si Jesus Christ ay muling nabuhay. He was blind since birth. And look at me, look at the screen. He was not asking for something that he had before. He was asking for something that he've never had before. Hindi naman siya nakakakita before. So ang pinapanalangin niya sa Panginoon, Lord, I want to experience sight for the very first time. Iba ito sa miracle kung saan yung babaeng dinudugo for 12 years. Remember that story? Kasi kung dinudugo siya for 12 years, ibig sabihin, naranasan niya yung walang dugo. And now he was asking God for healing. Naalala niyo mga kapatid, yung layman na 38 years na nasa gilid ng Bethesda, John chapter 5, nasabi na scripture, he was lame for 38 years. And according to Bible scholars, this guy was about 40 plus years old.
So kung 40 plus years old na siya, 38 years siyang crippled, ibig sabihin naranasan niyang lumakad sa kanyang buhay. And then, nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya, Lord, I want to walk again. Kilala niyo si Lazarus, right? Si Lazarus, nung namatay siya, kaya nga siya namatay kasi buhay siya before. Duh. At nung namatay si Lazarus, 4 days after his death, ang sabi ng scripture, binuhay siya ng Panginoon. Yung babaeng dinudugo for 12 years, binalik ang kanyang health. Yung lalaking lame, binalik ang kanyang paglakad. Si Lazarus, binalik ang kanyang buhay. Pero itong bulag na to, walang maibabalik sa kanya kasi never niya pang naranasan ang makakita sa kanyang buhay. Am I making sense, mga kapatid? But let me tell you this, kahit never pa siyang nakakita, and he is asking God to give him something that he never had, let me give you a wonderful news. God is able to give you something that you never had before. He is not just a God of restoration. He is not just a God of healing. He is a God of something new. Hindi lang nire-renovate ng Lord ang nakaraan mo. Hindi lang niya nire-recycle ang past victory mo. May bagong victory na inilaan ng Panginoon sa iyo. May bagong breakthrough na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Everybody say, bago! Put that in the chat, something new. Yes, God is a God of restoration, but God is a God of new things. Pero speaking of unorthodox way of miracle, Jesus did something that many of us never seen before. Ang sabi ng scripture, mga kapatid, sa verse 23, yung bulag na ito, na hindi nakakakita, look at the screen, he took the blind man by the hand and led him outside the village. Highlight this part. When he had spit. Ang ganda pakinggan sa English, no? Pero sa Tagalog, dinuraan. Jesus spit, an orthodox. Alam niyo, sometimes, iba talaga si Lord, no? Before pandemic, ang orthodox way of evangelism, bring the people to the doors of your church. But God did something to our church 4 years ago, na hindi na kailangan pumasok sa pintuan ng church natin para maging pamilya ng ating simbahan. In fact, maraming nandito ngayon, lumipad pa, nagbiyahe pa ng maraming oras. You consider this church to be your church, pero never pa kayo nakaapak sa pintuan ng ating simbahan. But God changed something in your life. God did something miraculous in your life. And what God did for our church for the past 4 years have been astronomical and unorthodox. Kasi may mga tao tayong naaabot from different parts of the globe. Let me know in the comment section. We have literally millions of people. And this year we have reached 15 million people worldwide by the grace of God because He is doing something new to our lives. Na sabi ng scripture, itong bulag na ito, nung dinuraan ng ating Panginoon sa kanyang mata, tinanong siya ng Panginoon, may nakikita ka ba? Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, hindi na kailangan ni Lord ng props para makagawa ng isang milagro? Kasi ginawa niya na nga kay Bartimaeus before. Bulag din naman yun, pero nakakita kahit walang dura. Pero minsan, spit happens. Sabi mo sa katabi mo, sometimes, spit happens. Put that in the comment section. Parang iba tunog ah. Sometimes, spit happens. Mga unorthodox way of God bringing the miracle to our lives. Na hindi natin inaasahan, parang nakakadiri, pero sometimes you have to endure the mess for you to experience the miracle. It's gross. Nakakadiri. It's messy. But your mess is a potential for miracle. In fact, sometimes, God does His biggest miracle in our mess. That sometimes, spit happens. Naalala ko many years ago, nung nagsisimula pa lang ako magpastor sa simbahang ito, I'm not trying to make this message about me, but let me tell you a story. Nung nagsisimula po ako noong 2013 na magpastor ng church na ito, pag nag-i-invite ako ng mga kapamilya, ayaw nilang pumunta kasi sa Caloocan daw maraming snatcher. Dito daw sa Kamanaba, laging binabaha. Takbuhan daw ito ng mga snatcher. Tapos yung pastor nyo pa bulol, hindi makapagsalita ng diretsyo. Pero sino bang mag-aakala na gagamitin ng Panginoon yung bulol na pastor, yung isang lugar na laging binabaha, yung lugar na takbuhan ng mga snatcher to make an impact to millions of people all around the world? Because sometimes, God will use the mess, God will use the bad news to bring the miracle to each and every one of us. I have never imagined that God is going to use this platform to reach millions of people worldwide. I have never imagined na dadali ng Panginoon ng simbahan. By the way, noong 2013 na magsimula ako maging pastor, malaki na ang GIA Kamanaba. O monumento pa noong time na yon. We have literally hundreds of people, and at that time, 100 people is already big. Pero sino ba mag-aakala na kaya pa palang i-level up ng Panginoon yung inaakala mong malaki na? Kaya don't settle for less. Because God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine.
Minsan, it's your mind that makes you small. Minsan, yung thinking natin, yung pangarap natin, ang nagpapaliit sa kakayanan ng ating Panginoon. Pero sino ba mag-aakala that God will use yung simbahan with 100 members to now literally tens of thousands of members all across the world? Never kong na-imagine that I am going to serve alongside with the most passionate and gifted people in our church. Shout out sa lahat ng mga leaders ng Gia Kamanaba. Mabuhay po kayo. I love you. I honor you. You know how much I love you. I have never imagined that God is going to use our platform, my voice, to be able to bless somebody, and that God will use this platform to minister to families all across the world. Kaya wag mo limitahan ang Diyos. Wag kang magsasabi ng never pag para sa Diyos. Wag kang magsasabing never na akong gagraduate. Never na ako magbabago. Never na ako magiging successful. Never na, I will never make it. I will never be happy. I will never be loved. I will never recover. Never na ako makakatayo uli. Sino sa inyo nasabi niyo yung mga never sa inyong buhay? But I want to introduce to you another never. Munti ko na pamagatan tong another never. Kasi maaaring sinasabi mo, I will never be happy. I will never make it. I will never change. And I will never be successful. But let me introduce you another never. Never na ako magdududa sa kakayanan ng Diyos. Never na ako magmamadali sa sagot ng Panginoon. Never na ako matatakot na mangarap ng malaki kasi alam kong kasama ko ang ating Panginoon. Never na ako magdududa sa kamay at kakayahan ng ating Panginoon because if God did it for this church, He can do it for you. If God did it for me, He can do it for you. And if God did it before in your family, guess what? He can do it again. Because our God is faithful and He is the same yesterday, today, and forever. Ikaw lang po, public service announcement, ikaw lang po yung limited, hindi si Lord. Si Lord hindi po siya limited. Tayo ang limited. Tayo ang finite. Pero ang Diyos natin, infinite. In fact, walang mahirap sa Diyos. Si Jenny, umiiling sa akin kagabi, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa, by the way. Baka naman umangal pa kayo. Ilang taong ko na dinideclare yan. Okay? Si Jenny, nandito siya sa front row. Si Jenny, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Dumadaing siya sa akin kagabi. Sabi niya, Be, tawagan kasi namin, Be. Siya, Bay, ako B. Baby. Yung nag-exhortation ng giving. Iba sa inyo, hindi kayo makapaniwala na kapang-asawa yung mukhang to ng ganun mukha, di ba? Pero ganun si Lord. Limited to, pero unlimited si Lord. Dumadaing si Jenny sa akin kagabi. Sabi niya, Be, ang sakit ng tagiliran ko, umaabot hanggang likod. Baka meron akong sakit. Sabi ko sa kanya, gaano kasakit? Kasi ganun tayo, di ba? Evaluate mo from 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. Hindi niya masagot. Diba pag tinatanong, tingnan mo yung katabi mo, kung i-gauge mo siya kung gaano siya kaganda on a scale of 1 to 10. Negative? Wag naman negative. Grabe ka naman. Sobra ka naman. Grabe, negative. Nasa church tayo. Bawal nga magsinungaling, pastor, kasi nasa church eh. Di ba tayo, nire-range natin, 7. May degree of difficulty. May degree ng sakit. Pero alam nyo sa Diyos, walang degree ng difficulty. Hindi sasabihin ng Lord, yung prayer mo medyo mahirap ha. Pwede mabigyan mo ko ng 1 month para ma-process ko yan, mapatawag ko mga 7 anghel para matulungan tayo. Sa Panginoon, walang degree of difficulty. When God says it is done, consider it done. When God says it is accomplished, consider it done. Kasi sa Panginoon, walang level of difficulty. Hindi niya sasabihin sa iyo, alam mo yung prayer mo, palaki ng palaki habang tumatagal ha. Dati pinagpe-pray mo lang, makakain kayo ng tanghalian, ngayon pinagpe-pray mo na bagong kotse. Tapos pinagpe-pray mo na ngayon yung swimming pool sa backyard ninyo, sana all. Ang Diyos walang degree of difficulty. Huwag kayong matakot na humingi sa Panginoon. Huwag kayong matakot na mangarap para sa Diyos. Huwag kayong matakot na lumapit sa ating Panginoon. Lagnat man yan o cancer. Nothing is too difficult for thee. Ang sabi ng Panginoon, I am God and I change not. At kung ang Diyos nagpapagaling noong 2013, ang Diyos nagpapagaling pa rin po ngayon. At kung ang Diyos nagpapagaling noong 1990s, ang Panginoon nagpapagaling pa rin po ngayon kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Walang degree ng difficulty. Let's go back to verse 23. He took the blind man by the hand, led him outside the village, and when Jesus had spit on a man's eye, he put his hands on him, and Jesus asked, do you see anything? Look up. I see people. They look like trees walking around. Verse 25, and once again, Jesus put his hands on a man's eye, and then his eyes were opened, and his sight was restored,
and he saw everything clearly. Palapakan natin ating Panginoon. You know, sometimes, spit happens, but let me tell you this. Kapag hinawakan ng Diyos ang anumang circumstance ng iyong buhay, alam ko nagre-recover ka pa lang sa bagyo. Alam ko nagre-recover ka pa lang sa loss. Alam ko nagre-recover ka pa lang sa pagkabaon mo sa malaking utang. Alam ko nagre-recover pa lang kayo sa matindi pinagdaanan ninyong pamilya. But let me tell you this. When spit happens, you will realize that nothing shall be impossible with the Lord. Sometimes you have to endure those pain. But even when you go through the fire, ang pangako ng Panginoon, you will not be burned. That even when you go through the waters, you will not be drowned. That even when you go through things, He will never leave you and never forsake you. Because God is able, and guess what? God is willing. But even if He doesn't do it for us, naniniwala tayo na ang Diyos natin is not just a God of miracle. Ang miracle, hindi lang gumaling ka. Yung hindi ka nakakasakit, miracle din yun ng ating Panginoon that He sustained you through and through. And He is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Unorthodox. Everybody say unorthodox. Kakaiba ang pamamaraan ng ating Panginoon. And speaking of pamamaraan, I remember the story of the first miracle of Jesus Christ turning water into wine. Na sabi ng scripture, si Jesus kasama ang kanyang mga disciple ay inimbitahan sa isang kasal, which happens to be apparently the first miracle of Jesus Christ. Let's follow the story in John chapter 2 verse 1. Ang sabi dito, on the third day, everybody say third day, bear that in mind, a wedding took place at Cana in Galilee, and Jesus' mother was there. Verse 2, Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Watch this, verse 3. But when the wine was gone, Jesus' mother said to Jesus, Anak, they have no more wine. Verse 4, Jesus to his mother, Woman, sino sa inyo kaya nyo sabihin nyo sa nanay ninyo na hindi kayo mababatukan? Sabi ni Jesus, Woman, why do you involve me? Jesus replied, highlight this part, my hour has not yet come. Hindi pa dumarating ang tamang oras. Jesus is and will always be the Son of God. Pero alam ng Diyos kung kailan siya lulugar. Think about this. Jesus at the wedding. Napansin niyo ba yung on the third day? Now usually ang mga weddings Jewish, usually 7 days. And for many years, I thought na yung sinabing third day is actually the third day of the wedding. But I found out in some digging na pag sinabi pala ng scripture nung John chapter 2 na at the third day, hindi yung third day ng wedding. Watch this. Third day, after tawagin ni Jesus yung kanyang mga disciples. So ibig sabihin, bago pa lang yung kanilang team, ang unang-unang pinuntahan ni Jesus, wedding. Now think about this. Hindi naman Bible scholar yung mga disciple ni Jesus Christ. Hindi naman yan magagaling sa theology. Kailangan niya ng training, right? Kailangan nila ng konting pag-aaral, kailangan nila ng konting kaalaman mula sa Panginoon. And think about this, on a third day ng discipleship journey ninyo, sabi ni Jesus, inimbitahan ako sa kasal, sama kayo? Jesus and his disciples were at the wedding, knowing that Jesus' ministry is only 3.5 years. Hindi ba busy ang ating Panginoon? Lord, yung mga disciple mo, hindi yun mga Bible scholars. And apparently, kaya pala nandun si Jesus at ang kanyang mga disciple, they were invited. Everybody say invited. And think about this, yung inimbitahan, wala sa presidential table, normal na guest lang, pero apparently yung guest naging savior of the wedding. Kasi God did something that other people cannot do. He turned water into wine. And let me tell you this mga kapatid, masusurpresa ka kung saan magpapakita ang Diyos basta imbitahan mo ang Diyos. The moment that you invite Jesus into your life, into your family, into your career, you will be surprised na kapag inimbitahan mo ang Panginoon, He will show up. He is omniscient after all. Alam niya ang lahat ng bagay. And I know what you're asking in your mind. Kung talagang omniscient ang ating Panginoon, Pastor, bakit naubusan ng wine? Di ba kung talagang omniscient ang Diyos, di dapat may dala na kagad siyang wine nung papunta pa lang siya kasi alam niyang mauubusan. Ako lang ba yung ganito mag-isip? Okay? At kung talagang omniscient ang ating Panginoon, bakit pa inantay ng ating Diyos na maubos yung wine bago siya kumilos? Kasi kung itutuloy natin ang story mga kapatid, ang sabi ng verse 5, balikan natin verse 5. Let's read this. His mother said to his servant, do whatever he tells you. Verse 6. Nearby stood 6 stones of water jars, the kind of used for Jews for ceremonial washing, and each holding from 20 to 30 gallons times 6. Kayo na lang bahala. Verse 7. And Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled this to the brim. Unorthodox again. Kung talagang gusto ni Lord na magkaroon ng wine, at least man lang sana,
yung pinalagay ni Lord, hindi tubig, kundi grapes. Kasi yun yung pinakamalapit sa wine. Pero nung naubusan sila ng wine, yung kanyang nanay lumapit sa kanya. Ang sabi niya, anak, wala silang wine. Ang sabi ni Jesus, woman, my hour has not yet come. Alam ni Jesus na ubos na yung wine. Pero ang sabi ni Jesus, not yet. Kasi kung talagang omniscient si Lord, hindi niya dapat inayaan maubos, di ba? Ba't kaya minsan nahayaan pa ng Lord masaid bago siya kumilos? Yung earthly wine was gone, tapos tsaka pala magsisimula. Alam mo, may tinuturo Panginoon talaga sa atin eh. Bakit si Abraham kailangan 100 years old pa siya bago manganak si Sarah kay Isaac? Bakit si Moses nagantay pa ng 40 years in the wilderness bago nila mapasok ang promised land? Bakit kaya si David nagantay pa ng 20 years bago siya makaupo sa trono? Bakit kaya ang ating Panginoon nagantay pa ng 30 years bago siya magsimula ng kanyang ministry? Bakit minsan inaalaw ng Panginoon na ubus na bago siya mag-supply sa atin? Lord, pwede ba tulungan niyo po kami? Habang hindi pa po maintaining balance yung aming bank account, mag-supply ka na po. Pero minsan nahayaan ng Panginoon kahit yung maintaining balance, ma-withdraw mo. Bago mag-supply ang ating Panginoon. Pero alam niyo, tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na. Sabi mo sa katabi mo, at least 3 people, put that in the chat. Hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na ang energy, tapos na ang Diyos. Hindi porket ubus na ang creativity, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang sagot, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang oras, tapos na. Hindi porket 33 ka na, tapos na ang Panginoon. May ipapadala si Lord na para sa iyo. Hindi porket 40 years old ka na, tapos na ang ating Panginoon. Si Abraham, hula ko lang to siguro naman, hindi naman sinabi ni Abraham, di ba yung mga couple ngayon sabihin, pag nagpakasal kami, mag-aantay lang kami mga 3 years bago kami mag-anak. Di ba? May mga ganun tayo. Sigurado ako si Abraham, never niya sinabi, antayin ko lang maging 100 ako bago lumabas si Isaac. He never planned it after all. Hindi plinano ni Moses na mag-antay ng 40 years bago sila makapasok ng wilderness. Hindi inantay ng lame man na abutin siya ng 38 years. Hindi inantay ng taong ito na tumanda na siya bago siya makakita. Pero hindi porket ubus na ang pagkakataon, ubus na ang resources, ay tapos na rin ang ating Panginoon. He is always on time. Hindi porket delay, denied. Hindi porket not yet, ay nag-no na ang Panginoon. Hindi porket later ang sinabi ng Lord, ang sabi na lang Lord, no. Hindi porket sinabi ng Lord na not now, hindi niya sinasabing no way. Disappointment is not a dead end. Not yet is not late. Because God is always on time. Public service announcement, in case nakakalimutan mo, ang Diyos natin ay namumuhay sa ibang time zone. At ang Diyos natin ay hindi nakakalimot. Sabi ni Mary, wala nang wine, mapapahiya tayo rito. Si Lazarus, nagantay pa ng 4 days, nakahiga sa tomb. Sabi niya, Lord, kailan ka darating? 4 na araw na po ako dito. Pero sometimes, iaalaw ng Panginoon yung tingin ng taong delay. Para makita natin na sa pananaw ng tao, tapos na. Sa pananaw ng tao, hindi ka na maka-graduate. Sa pananaw ng tao, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Sa pananaw ng tao, sinabi sa akin, wala kang mararating, wala kang talento, alien, mongoloid at pamilya ng mga Sorais. Sasabihin ng ibang tao sa iyo, wala kayong mararating, pero minsan iaalaw ng Panginoon na pumunta ka sa pinakasaid para makita mo yung Diyos na kaya magtawid sa iyo. Kasi, kung mababa pa lang yung level ng wine, nirescue na sila ng Panginoon, ang glory nasa couple. Sasabihin nila, ang galing ng couple, no? Nag-provide sila ng wine. Pero minsan iaalaw ng Panginoon na masaid mo na para malaman mo at maisip mo. Hindi galing mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi edukasyon mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi sarili mong galing. Hindi sarili mong talent ang nagdala sa iyo dyan. And I've been asked many times, Pastor, paano ka naging pastor? Ang lagi ko lang po sinasabi sa akin sarili, alam nyo, it humbles me. Alam nyo kung bakit? I don't know what to do. And every time you don't know what to do, you will always look to Jesus, the author and the finisher of your faith. Because hindi porket nagpapanik ang Diyos at hindi porket hindi alam ng Panginoon. Duh. Everybody say, God is always on time. And I know what you're thinking. Marami sa inyo nagsasabi, Pastor, bakit ganun? Kung kailangan ko ang Panginoon, ba't hindi siya kagad tumugon? Di ba si Martha, ganoon din ang kanya sinasabi? Lord, kung nandito ka lang, nung may sakit pa lang si Lazarus na kapatid ko, hindi siya dapat namatay. Lord, kung nirescue mo lang sana kami, hindi sana ako nag-quit. Pero bakit kung kailan malapit na ako mag-quit? Bakit kailangan kung pakiramdam ko that I don't have what it takes, tsaka ka po darating sa aking buhay? You know, one thing I've realized in 24 years of ministry, kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin, test ng Lord. If it's late,
It's a test. Put that in the chat. Kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin tinetesting tayo ng Panginoon. Bakit? Waiting on God is not a wasted time. While we wait, God wants us to be purposeful. Because you know what? What makes our faith anti-fragile is not our ability to wait, but it's our attitude while we wait. What is your attitude while you are waiting for that miracle? And can I just say this to you? Nung 4 years at 5 years ng church, nandito sila at si Jenny. Sayang wala si JM, pero kung nandito siya, he will say the same thing. Nung nagpipray kami sa Panginoon 4 years ago, 5 years ago, this is already what we've been praying for. Sinasabi namin sa sarili namin, na Lord, maraming salamat for the effort and the sacrifice and the dedication of the leaders of our church. Pero bakit parang walang breakthrough? Bakit hinahayaan mo, Panginoon, na mahirapan kami? Na parang pakiramdam ko, walang epekto ang lahat ng aming ginagawa. Alam mo, sabi lang ng Panginoon, ngayon, na-realize ko, hindi porke sinabi ng Lord 5 years ago na not yet, ay hindi ibig sabihin hindi natutugon ng Panginoon. And right now, I want to thank the Lord na hindi niya binigay sa akin yung blessing o yung ganitong responsibility 5 years before. Kasi kung binigay ng Panginoon 5 years before ito, nung dumadaan ako sa depression, I will never make it. But I want to thank the Lord for all the great things that He has done. Inalaw niya na dumaan ka sa depression, inalaw ng Panginoon na dumaan ako sa hirap, inalaw ng Panginoon na matuto kami, inalaw ng Panginoon na makita namin ang mga bagay na hindi namin makita para ipakita ng Panginoon ang kaya niyang gawin kapag marunong kang mag-antay at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ibig sabihin, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Padayon gyud. Sabi mo sa katabi mo, magtuloy ka kapatid. Kasi kapag may purpose ka, hindi nakakapagod. Kapag may purpose ka, infinite ang stamina mo. Unfortunately kasi for many of us, ang gusto lang natin sa buhay sumaya. Nakalimutan natin maging purposeful. Anyo mga kapatid, kung ang gusto lang ng Panginoon lagi by the way, if you are looking for a comfortable church, this is not the church for you. Because our leaders will keep on pushing you forward to do what God has called us to do. To go to bear fruit and to have our fruits remain. Para punuin ang langit para sa kanyang kalwalatian. And it is fulfilling to be able to be used by God sa journey na ito kasama ang ating Panginoon. Pero hindi lahat ng journey natin, hindi lahat ng parte ng buhay natin masaya. Kung ang habol lang natin kasiyahan, hindi natin kailangan ng Diyos. Clown lang pwede na. Pero minsan iaalaw ng Panginoon ng kalungkutan ang pagkawala. Kasi sa totoo lang, marami sa atin nakangiti pero empty. Malaki ang bahay pero may kulang. Komportable ang buhay pero parang may mali. Pero kapag ikaw ay purposeful sa gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, infinite ang iyong stamina. Ang sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 2, Prophet Habakkuk prayed to the Lord, Lord, how long? I don't know who is this for. Baka mamaya, yung katabi nyo hindi naman nag-aantay sa Panginoon, but time will come na itetest ng Panginoon ang endurance mo at ang patience mo at ang faith mo sa ating Panginoon. At maaaring ma-pray mo rin ang pray ni Prophet Habakkuk. Kilala nyo ba si Habakkuk? Si Prophet Habakkuk, siya yung propetang mahaba magluto. Sana mag-guess nyo na uyan sa December 2024. Ang sabi ni Prophet Habakkuk, habang nagluluto siya, joke. Sabi niya, how long, Lord? Yung iba ngayon lalagets. Sabi ko sa inyo, yung joke ko, pang matalino talaga, minsan late mo na magigets. At least it's not too late. Yung katabi mo, ano yun? Hanggang ngayon, di ba? Huwag ko sabihin, hayaan mo yung mag-gets niya. Para mamaya, habang kumakain siya ng dinner, yun pala yun, tsaka siya tatawa, gano'n. Prophet Habakkuk has burden for his people. In-announce niya yung coming judgment for his nation. Nakita niya sa vision niya yung violence, nakita niya sa vision niya yung injustice. Kaya sinasabi niya sa Panginoon, Lord, gaano katagal? Hindi ko na po masikmura yung hirap na pinagdadaanan ng aking mga kababayan. And I can sense the desperation in his statements. And despite the prayers that he made, listen to me, despite the prayers that he made, may violence, may injustice, meron pa ring unrighteousness, wrongdoings are everywhere. Parang naubos na at napatid na ang litid ni Habakkuk. Kakapanalangin sa Panginoon, parang hindi tumutugon ng Lord. And I believe this is the same story for some of us. Na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, please do something. Lord, please act like God. Tuloy natin yung verse 2. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Sino sa inyo nakakaramdam na parang ang Panginoon hindi nakikinig sa atin? Na parang He is taking longer than He should? Ang sinasabi ni Prophet Habakkuk,
Matagal ako nagsasalita, matagal ako nananalangin, pero parang hindi ako naririnig ng Panginoon. And mind you, hindi nananalangin ng selfish prayer si Habakkuk. Hindi siya nagpe-pray na maging famous siya. Hindi siya nagpe-pray na maging influencer siya. Hindi siya nagpe-pray na maging successful siya. Hindi siya nagpe-pray na magkaroon siya ng malaking bahay o magkaroon ng mamahaling sasakyan. Ang pinagpe-pray niya yung kapakanan ng kanyang mga kababayan. And that is an unselfish prayer. And yet, hindi tumutugon ng ating Panginoon. Sinasabi natin, prayer changes everything. Pero pag sinabi mo yan kay Prophet Habakkuk, parang prayer changes nothing. Bakit parang yung prayer ko hindi sinasagot ng ating Panginoon? And then, in the midst of his doubt and complaining, God answered him. And I believe this is an answer of the Lord for you. Ang sabi ng verse 5, the Lord replied, GSMNB Global Family, watch this. Look around at the nations. Look and be amazed. For I am doing something in your own day. Something you would not believe even if someone told you about it. So hindi porket wala ka nakikita, walang ginagawa ang Diyos. In fact, ang sabi ng scripture, prepare ng Panginoon yung isang bagay na kapag nangyari sa iyo at kuwenento mo, hindi sila maniniwala. Pero may gagawin ang Panginoon sa ating simbahan, sa iyong pamilya, sa ating buhay, na kapag kinukwento natin, hindi sila maniniwala because it's too good to be true. But let me tell you this, yung katabi mo ngayon is a proof that nothing shall be impossible with the Lord. Itong simbahan na ito is a proof that nothing is too difficult for our God. Yes, heartbroken ka. Yes, masakit ang nararamdaman mo. Yes, umiiyak ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng Habakuk? Hindi mahaba magluto. Ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa screen, ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk, kapit na kapit. Ay, wonder lang kayo sa mga global family natin yung Habakuk. Kapit na kapit sa mga pangako ng Diyos. Kapit na pakapit sa mga mensahe at sa salita ng ating Panginoon. That even when you go through the valley of the shadow of death, kakapit ako sa ating Panginoon. Because I know that weeping may endure for a moment, but His grace and His joy will last for a lifetime. Pastor, you don't understand. What if I break? If you break, God will fix you. Pastor, what if I crash? If you crash, God will build you up. He is able to do immeasurably above and beyond. Huwag ka matakot sa kayang gawin ng Panginoon. Sumunod ka lang. Hindi nating trabaho ngayong intindihin. Hindi natin trabaho ngayong mag-complain. Hindi natin trabaho ngayong magduda. Ang trabaho natin sumunod sa ating Panginoon. And if God said it, we will do it. Let us do it. Magpakatatag kayo. Alam nyo ba mga kapatid, lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga lumalapit sa akin, stay strong. Tinatag na nga nila ako si Pastor, lagi yung stay strong, stay strong, stay strong. Ano ko bakit? Biblical yan. Gusto ng Panginoon magpakatatag tayo kasi ano man ang pinagdadaanan mo, nakangiti ka man ngayon, but it doesn't mean that you are not broken from within. There are a lot of people are smiling on the outside but really broken on the inside. They are successful on the outside, successful on social media, pero wala nang laman yung bank account nila. Akala nila steak ang laging kinakain, barbecue steak. Sarap naman. But God is able. Tingin kayo sa screen. And every word of it, namnamin ninyo. Hebrews chapter 10 verse 23. Tagalog para si Bir. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino yung nangako sa'yo? Hindi ako against sa mga politician, hindi ko sinasabing lahat ng politician ganito. Pero hindi ba kayo na-amaze na kapag meron silang meeting de avance, ang mga tao, tingnan mo, ang mga politician nangangako, pag ako ang inyong inihalal, ipapagawa ko lahat ng mga kalsada. Health is my priority. You are my priority. Ang mga tao, tuwan-tuwa, palapakan sila, sigawan sila. Nangangako pa lang yun, sumisigaw na. Pero ang Diyos, tinupad na yung pangako, hindi mo pa napansin. Tinupad na ng Panginoon. Walang guarantee na gagawin nila yung kanilang mga ipinangako, pero ang Diyos may guarantee na kapag ipinangako ng Panginoon sa iyo, bakit masyado kang tahimik sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos? Hindi pa ba sapat ang buhay na meron ka? Hindi pa ba sapat ang mga kaibigang ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay? He is able to do it. Buti pa sa iba lakas sa sigaw natin, pero sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Hindi porket sinabi ng doktor wala ng pag-asa, mag-give up ka na. And we have a lot of people here, cancer survivors. Sumigaw kayo kung kayo ay cancer survivors, na sinustay ng ating Panginoon. That even when your business is going down, don't lose hope. Kahit pakiramdam mo limited, don't lose hope. Kahit may scarcity, don't lose hope. Omniscience is not your job. It's God's job. Our job is to obey. So, every time nasasabihin ng Panginoong not yet. In fact, kapag sinabi ng Panginoon na no, hindi niya sinasabing no dahil hindi niya kaya. Sinasabi ng Lord na no kasi hindi ka pa ready. He is trying to
to get you to get ready for all the blessings that God has done. And I would like to call our musicians here. Ibig sabihin, kapag ang Diyos nagsabi ng not yet, kapag ang Diyos nagsabi ng no, hindi siya rejection. God's no is not rejection. He's just saying, not yet. And when God says not yet, it's not late. God is preparing you for everything that He has prepared for you. It may look like it's over until it wasn't. It's not rejection. Nothing is obvious, but everything is changing if you will trust God. Kaya sabi ng Panginoon, punuin nyo, verse 8, draw out some of it. Take it to the master of the banquet. And they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who have drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone, bring out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now. For many, many years, lagi ko sinasabing the best is yet to come. Paulit-ulit ko sinasabi, nilagay pa natin sa wall natin, the best is yet to come. But let me tell you this, alam ko marami nang ginawa ang Panginoon sa atin for the past 11 years, pero may sinave pa ang Panginoon sa atin. The better things. Don't settle for less. The best is still yet to come. So every time you feel like it's not enough, give it to the Lord who is more than enough. The answer might be not now. Ang sagot ng Lord parang hindi pa. Sabi ng Lord, hindi pa kita papagalingin. Ang sabi ng Panginoon, ang deliverance hindi pa ngayon, ang provision hindi pa ngayon. Pero Lord, kahit hindi pa ngayon, yung panalangin ko, yung pananampalataya ko, now. Because faith is the substance of the things that I hope for and the evidence of the things I don't see. So my faith is now, even though your answer is not yet. Maaring mabagal sa aking paningin, pero alam ko may tinuturo ang ating Panginoon because His faithfulness is infinite. Dear brothers and sisters, James 5, be patient as you wait, highlight this part, for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for valuable harvest to ripen. As you wait, not yet, it's not late. As you wait, be expectant. As you wait, be joyful. As you wait, be hopeful. Because as you wait upon the Lord, there must be an expectation that something good is about to happen to you. Sino sa inyo mga expecting? Sino sa inyo nag-e-expect sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay? Bigyan ko kayo ng pagkakataon para makita ng mga angel na nagtaas kayo ng kamay. Sino sa inyo ang expectant sa gagawin ng ating Panginoon? Yung marami sa inyo nag-e-expect, matagal na kayong buntis, hindi nyo palang alam. Kasi hindi pa kita. Pero hindi porket hindi kita, walang nangyayari sa loob. In fact, let me tell you this. Yung salitang as you wait is actually in the Greek word, parang buntis na nag-aantay ng paglabas ng bata. That as you wait, you cannot see what's inside the womb, but you know something is there. And you are expecting, kaya nga tawag natin sa English, I'm expecting. Ibig sabihin, at some point, after 9 months, nag-e-expect ka na yung tiniis mo, yung pinaghirapan mo, yung nagpalaki ng tiyan mo, suddenly, it will come out. And you are expecting sa gagawin ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, hindi mo man nakikita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Hawakan mo na yung tiyan mo ngayon. Hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Sabihin mo sa Lord, Lord, I am expecting. Katulad ng buntis, hindi ko nakikita pero alam ko nandito siya. Hindi ko nakikita pero alam ko lalabas na rin po ito. The breakthrough is in my womb. The healing is in my womb. The victory is in my womb. The harvest is in my womb. Kaya mga kapatid, let us shout unto God with a voice of triumph. Kasi alam natin, hindi pa man lumalabas, alam natin that something good is going to happen to us. That when we expect something from the Lord, sabi ng Lord, not yet, it's too early. Huwag mo madaliin. Pero hindi porke sinabi ng Lord na not yet, ay late ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon is always on time. So every time na madidisappoint ka, marami sa atin, pag Monday, disappointed. And then boom, miracle happens. Suddenly, God answers our prayers. Marami sa inyo, for 12 years nag-aantay kayo, Lord, kailan mo kaya kami bibigyan ng anak? Kailan mo kaya kami, boom! Bigla ka mabubuntis.
For many years, you've been expecting, Panginoon, 25 years na po ako sa trabaho ko, hindi pa rin po ako napopromote. Every time papasok ka trabaho, disappointed ka, and then boom! Bigla kang gugulatin ng Panginoon. I believe with all my heart sa 2025, maraming gugulatin ng ating Panginoon. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. And I want you, mga kapatid, to put your faith to the next level and say, Lord, I am expecting for all the great things that you have done. I am expecting kasi alam ko na ikaw ay Diyos na totoo sa iyong mga pangako. Salamat kahit hindi ako karapat-dapat, nilinis mo ang aking mga kasalanan. Salamat kahit hindi ko deserve,